The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon sapagkat patuloy niyang ibinibiyaya sa atin ang ating buhay at kalakasan upang magamit natin sa patuloy na pag-alampa ng mga banal na kalooban ng Diyos tungkol po sa atin na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at kasama natin sa talatayang ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Noong nakaraang mga pagtuturo at pakikinig natin ay ipinaunawa sa atin ang Diyos na dapat nating sampalatayanan. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan na sadyang napakakailangan natin upang tayo po ay mabuhay ng may kapayapaan sa mundong ito sa kabila ng maraming mga pagsubok na ating pinagdaraanan. At dahil sa ating pagsampalataya sa ating Panginoon Diyos, nasampalatayanan natin na ang Diyos ay pag-ibig. At yung pag-ibig na taglay ng ating Panginoon ay inuuring pag-ibig na walang hanggan. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pong pakikinig, ang paksang aralin na ating pong tatalakayin sa araw na ito ay mayroon pong pamagat na ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggang pag-ibig. Kapatid na Neraya, bakit inuuring walang hanggang pag-ibig ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos? Ang tiyak na dahilan ay mababasa po natin sa Biblia. Ito po ay nasulat sa aklat ng Habakuk, ang kapitulo ay 1, at ang bersikulo po ay 12, salin ng Bibliang Tagalog, Popular Version. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Hindi ba't ikaw ay walang hanggan, O Yahweh, Diyos na kabanal-banalan at walang kamatayan? Maliwanag po ang mga salita na ating narinig na nagpapahayag ng dahilan kung bakit ang uri ng pag-ibig ng Diyos ay walang hanggang pag-ibig. Gaya ng ating narinig sa talatang binasa, ang Diyos ay walang hanggan. Yun po ang unang dahilan. Siya ay tinatawag ding Diyos na kabanal-banalan at Diyos na walang kamatayan. Kumbaga, ang likas na kalagayan po ng Diyos ay walang hanggang Diyos. At dahil siya walang hanggang Diyos, yun ang dahilang unang-una, kaya ang pag-ibig din niya ay walang hanggan. At palibhasa ang Diyos, bukod siya Diyos na hindi lang banal, kundi siya Diyos na kabanal-banalan. At siya walang kamatayan o immortal, kaya wala ding kamatayan ang uri ng kanyang pagmamahal. Kaya dahil doon, ang taglay niyang pagmamahal o ang taglay niyang pag-ibig ay walang hanggang pag-ibig. Kung ganon, kapatid na Neraya, kailan pa umiiral at hanggang kailan iiral ang Diyos at ang kanyang walang hanggang pag-ibig? Ang batayang talata na sumasagot po sa ating katanungan ay mababasa natin sa Aklat ng Mga Awit 91 hanggang 2. Panginoon, ikaw ay naging tahanang dako namin sa lahat ng salit-saling lahi.
Bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan? Mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Sa talatang binasa at ating narinig, ito po ay pahayag ng pananampalataya ng mga unang lingkod ng Diyos. Gaya ni Haring David, ayon sa kanyang pagkakilala, ayon sa kanyang pananampalataya tungkol sa Diyos na walang hanggan, ay kanyang ipinahayag ang mga salitang Panginoon. Ikaw anya ay aming naging tahanang dako sa lahat ng aming salit-saling lahi. At ang pag-iral ng Diyos ay kanya ding sinabi na bago pa nalabas ang mga bundok, bago mo pa nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mulaan niya sa walang pasimula, hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Ito rin po ang talatang sumasagot kung saan ba nagmula ang Diyos. Kailan pa siya nag-e-exist o umiiral. Batay sa Biblia, bago pa yung paglalang ng lahat ng mga bagay dahil hindi pwedeng magkaroon ng nilikha kung wala yung manlilikha. Kaya ang una, yung creator bago yung creation. So palibhasa ang Diyos po, siya ay walang hanggang Diyos at ang isang kanyang kakanyahan bilang makapangyarihang Diyos ay ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Siya po ay umiiral at kasama sa kanyang pag-iral nung panahong wala pang pasimula. Bago pa yung creation, bago pa yung sinasabi sa Genesis 1:1, umiiral na po ang Diyos sapagkat siya ay Diyos na walang hanggan, mula sa walang pasimula. At hanggang sa walang hanggan. Palibhasa nga siya walang kamatayan, immortal siya. Kaya ang pag-iral niya ay hanggang sa pagbabalik ng kawalang hanggan. Ang panahon po kasi, bago po yung panahon natin ngayon na tinatawag na panahong may sukat. Ayon sa ating pananampalataya, 7,000 taon ang sanglibutan. Bago tong panahong may sukat na 7,000 years, meron na pong naunang panahon. Ang tinatawag dito, panahong walang pasimula, panahong kawalang hanggan. Nag-e-exist na ang Diyos ng panahong yun. At nung pumasok yung panahong may sukat, na nagsimula sa panahon ng paglalang hanggang sa ating panahon at pag natapos pa rin ito, ay piiral yung kawalang hanggan. So ang Diyos po, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, siya ay umiiral. At kung paanong umiiral yung pagiging Diyos niya bilang walang hanggan, ganun din ang pag-iral ng uri ng kanyang pag-ibig sapagkat ang pag-ibig niya ay walang katapusan o walang hanggan. Ang mga talatang ito at ang pagpapaliwanag ay sumasagot po sa katanungan ng marami na nagtatanong kung kailan ba nagsimulang umiral ang ating Panginoon, ang ating kataas-taasang Diyos. Kaya ngayon ay sinasabi po sa atin, mga minamahal naming mga taga-subaybay, na ang Diyos ay umiiral buhat pa ng walang hanggan at iiral siya hanggang sa kawalang hanggan. At sa ating pong pagbabalik tanaw, tungkol po sa paglikha ng Diyos sa langit at sa lupa, paano siya kumikilos o kumilos bilang Diyos na manglilikha? Ang sagot po na mababasa natin mula sa banal na kasulatan ay matutunghayan po natin sa aklat ng Genesis. Ang kapitulo po ay 1 at ang versikulo 1 hanggang 2. Sasalin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Narito po ang kasagutan sa ibinangong katanungan sa pagbabalik tanaw sa mga unang naging kaganapan sa panahon ng paglikha, ay mauunawa natin kung paano kumikilos ang makapangyarihang Diyos sa kanyang paglikha sa langit at sa lupa. Gaya ng ating narinig, nang pasimula na nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang lupaan niya ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. So ang isa po sa likas na kalagayan ng Diyos, siya po ay espiritong kumikilos. Sabi nga, ang Diyos ay espiritu.
At mula sa pagiging makapangyarihang espiritu, siya po ay gumagalaw bilang isang manglilikha at sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita ay ipinahayag niya ang tungkol sa paglikha ng langit at ng lupa at lahat ng mga bagay na natatanaw doon sa langit at natatanaw dito sa lupa. So dito mauunawa po natin sa panahon ng creation, ang Diyos po ay espiritu. Pag sinabing espiritu, walang laman, walang buto, walang anyo na katulad o imahe ng isang tao. Sapagkat ang espiritu ay hindi nakikita ng mata, hindi nahahawakan ng kamay, pero isang makapangyarihang umiiral para lumikha ng lahat ng mga bagay. At ang katunayan ng pag-iral ng Diyos bilang espiritu, yung mga bagay na ating natatanaw sa langit, natatanaw sa lupa at ang lahat ng mga narito ay resulta ng paglikha ng makapangyarihang espiritu ng ating Panginoong Diyos. Yun po mga giliw naming mga taga-subaybay, at ibig ko pong ipaunawa din sa ating lahat na ang paglikha sa mga bagay na naririto sa lupa, sa buong sanlibutan at sa universo, ito po'y kahayagan ng kanyang kawalang hanggang pag-ibig sa atin. Sapagkat bago pa lalangin ang unang tao na si Adan at si Eva, nilikha na ng Panginoon ang mga pangangailangan ng tao sa kanyang pag-iral, sapagkat totoong mahal niya ang tao. Kaya dahil dito, mauunawa natin mga giliw naming mga taga-subaybay, isa pa sa kahayagan ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos ay ang pagkakalalang o ang paraan ng paglikha kay Adam at kay Eva, sapagkat kung ang lahat ng mga bagay sa mundong ito ay nalikha sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, iba ang paraan na ginamit ng Diyos sa pagdalang niya sa tao. Ito po'y naghahayag ng kanyang walang hanggang pag-ibig sa tao. Dahil doon, kapatid na Neraya, ano po ang naging kapasyahan ng Diyos upang maihayag pa niya sa ating mga tao ang kanyang walang hanggang pag-ibig? Ang sagot po na mababasa natin sa Biblia ay nakasulat sa Jeremias, Kapitulo 31, versikulo 3. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, "Oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob." Maliwanag po ang mga kapahayagang ito ng mga unang tao na nakadama ng pag-ibig ng Diyos. Mula sa kalagayang ang Diyos ay espiritu, hindi nakikita, siya po ay napakita ng una sa mga unang tao, katulad ni Propeta Jeremias. At hindi lang napakita. Pangalawa, ang kanyang ginawa, siya ay nagsalita. At ang pangatlo ay lumapit. Yan ang mga gawa ng isang totoong nagmamahal. Hindi siya kontento na ang kanyang pag-ibig o pagmamahal ay nasa kalooban lamang o nasa puso. Kapag meron kang minamahal, kung malayo sa'yo, lalapit ka. At para malaman ng minamahal mo, yung pagmamahal mo, magsasalita ka. At kung malayo ka, ikaw ay lalapit. So ang punto po, gayon ang ginawa ng Panginoon. Siya po ay mula sa kalagayang espiritu ng una, hindi nakikita, sa ngalan ng pagmamahal niya sa ating mga tao, ay napakita siya. At nung siya nagpakita, siya po ay nagsalita. At ang kanyang sinabi, oo, iniibig kita o iniibig niya tayo ng walang hanggang pag-ibig. At hindi lang hanggang salita yung kanyang pagmamahal, kundi meron siyang, sabi nga move forward. Merong gawang paglapit ang Diyos sa ating mga tao. Mula sa siya po ay nasa langit, nanaog siya mula doon, bumaba siya sa lupa para ipadama sa ating mga tao ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagandahang loob. Meron siyang iniregalo sa atin, meron siyang ibinigay na nagpapatunay ng kanyang dakilang pagmamahal o walang hanggang pag-ibig sa ating mga tao. Yun po mga giliw naming mga taga-subaybay, sapagkat alam na alam po naman natin na ang unang taong nilikha na si Adan at si Eva
ay hindi nakatugon sa pamantayan ng ating Panginoon. At ang katunayan, nagkasala po si Adan at si Eva. At yung pagkakasala na yon ay pasimula ng gawang pagkakasala ng mga tao mula pa kay Adan hanggang sa ating pong kasalukuyang panahon. Opo, pumasok ang kasalanan sa sanglibutan nang labagin ng unang tao ang kautusan ng Panginoon. Kaya dahil doon, nagmistulang hiwalay ang tao sa ating Panginoon Diyos. At dahil nahiwalay ang tao sa Panginoon Diyos, nagkasala ang mga tao, naging suwail sa mga paglabag ng kautusan ng Panginoon, na sa halip ang Diyos ay magalit at lumapit sa atin ng may kagantihan, narito inihahayag pa rin ang kanyang pag-ibig sa atin. Lumalapit siya sa atin, dala niya ang kanyang kagandahang loob. At kapatid na Neraya, sabi niyo nga, ang Diyos na Espiritu ay nagkatawang tao. Ano ang layunin ng kanyang pagkakatawang tao mula sa pagiging Diyos na Espiritu ay napakita sa anyong tao? At ano ang lalong dakilang gawa na nagpatunay na ang Diyos ay nagtataglay ng walang hanggang pag-ibig? Ang mga apostol po ang isa sa nakasaksi ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa kabila ng ang mga tao ay naging makasalanan. At ipinahayag po yan ni Apostol Juan sa kanyang sulat sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Narito po ang mga salita na halos hindi maipaliwanag ng mga unang taong nakasaksi at nakadama ng kadakilaan at kawalang hanggan ng pag-ibig ng Diyos nung siya po ay magkatawang tao. Ano po ang sabi? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao dito sa sanglibutan. Hindi niya anya ibig na ang mga tao ay mapahamak sa kabila ng pagkakasala na maghahatid sana sa tao para ang tao ay mapahamak, pero sa ngalan ng pagmamahal ng Diyos, gumawa siya ng paraan para ilayo ang tao sa pagkapahamak. At pagkatapos ng tao ilayo sa pagkapahamak, sa paraang tinubos niya ang kasalanan ng mga tao sa pamamagitan ng pagbubuwis ng kanyang buhay nung siya nagkatawang tao, at binigyan niya ang tao ng tsansang magsisi at magbago, magpabautismo para kamti ng tao ang kapatawaran at sa dulo bunga ng pagsampalataya sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaganda po ng plano ng Diyos sa ating mga tao na Kanyang minamahal. Kung ating dadamahing mabuti at sa mga unang taong nakadama nito at nakadaupalad ng ating Panginoong Kristo Jesus, dahil ramdam nila yung kawalang hanggan ng pag-ibig ng Diyos, hindi niya talaga gusto na tayong mga tao ay mapahamak. At kaya nga siya nagkatawang tao, gusto niya tayong iligtas sa kapahamakan. Di po ba't yan ang isa sa gawa ng isang totoong nagmamahal? Pagmahal mo, hindi kung sinakikita mong patungo sa kapahamakan, gagawin mo ang lahat para wag lang siyang mapahamak. Sa kabila na ang tao ay naging makasalanan, na sabi nyo nga po sa halip na pumarito o lumapit ang Panginoon na may dalang galit at para magparusa, hindi gayon. Na malagi pa rin at nanaig pa rin sa kalooban ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Kaya gumawa siya ng paraan na ang taong kanyang minamahal para wag mapahamak, yung kasalanang magdadala sa tao sa kapahamakan, nilinis niya yon. Pinatawad niya yon. Nagturo siya ng mga aral tungkol sa pagsisisi, tungkol sa pagbabagong buhay. At kung katulad ng mga unang mananampalataya ay sasampalatayanan natin ang pag-ibig ng Diyos, pagkatapos na tayo ilayo sa kapahamakan, ang next plan ng Panginoon, pagkakalooban niya ang tao ng buhay na walang hanggan. Kaya dito po, kahit na ang tao ay maranasan yung unang kamatayan, yung pisikal,
hindi po doon natatapos lahat o hindi doon nagwawakas yung pag-ibig ng Diyos. May continuation pa, kaya nga walang hanggan eh. Pagdating ng takdang panahon, muli siyang paririto para patunayan ang kadakilaan at kawalang hanggan ng kanyang pagmamahal. Bibigyan niya ang mga tao na sumampalataya sa kanyang pag-ibig, sumampalataya sa kanyang aral, para muling buhayin at pagkalooban ng buhay na walang hanggan at tuparin niya ang kanyang pangako na hindi lang yung kasama niyang napako sa krus ang kakasamahin niya sa paraiso, kundi ang lahat ng mga nanalig, sumampalataya sa kanyang pagmamahal ay pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Sa puntong ito, mga giliw naming mga taga-subaybay, nananatili po ang doktrina na umiiral po sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na hindi po magkaiba ang ating Diyos Ama sa Panginoong Kristo Jesus. Sapagkat marami po ang nagpapalagay at ang kanilang interpretasyon sa talatang ito ay gaya ng sinasabi nilang hiwalay o magkaiba ang kalagayan ng ating Amang Diyos sa kalagayan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Dapat po malinaw po sa atin kung bakit gayon ang pagkakabanggit sa San Juan 3:16, ang Diyos na Espiritu ay naghayag at nagpatunay ng kanyang dakilang pag-ibig sa paraang siya ay nagkatawang tao. At yung pagkakatawang tao ng ating Panginoon Diyos na ang original na kalagayan ay Espiritu, po ay lumagay sa kalagayang anak. Kaya upang madama nating mga tao ang pag-ibig ng Diyos, hindi po pwedeng ang Diyos ay bumaba sa langit at magpakilala siya ang Diyos. Kundi, kinakailangan niyang gumamit ng katawang laman upang ang tao sa mundong ito ay makarelate sa kung ano nga ang ibig ipahiwatig ng ating Panginoon Diyos na nagkatawang tao. At dahil nga sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon Diyos at nagpakilala bilang Panginoong Kristo Jesus, ngayon, sino man ang sasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Nananatili po ang doktrina sa kabanal-banalang Iglesia na iisa lang ang Diyos. At ito'y walang iba, kundi ang Panginoong Kristo Jesus. Kung gayon, kapatid na Neraya, ano naman ang nararapat nating gawin sa ating Panginoon Diyos na unang umibig sa atin at patuloy siyang umiibig sa atin at ipinadarama ang pag-ibig niyang walang hanggan? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa natin sa isang epistola ng Apostol Juan. Sa unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 16, kasama po ang talatang 19 sa salin ng Bibliang Revised Tagalog Popular Version. Nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Tayo'y umiibig sa Diyos sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Narito po ang tiyak na ginawa ng mga unang tao o unang mananampalataya na nakadama ng pag-ibig ng Diyos na walang hanggan. Ang kanilang testimonyo sa pamamagitan ng Apostol Juan ay nagsabi, una, sabi niya, lubos tayong nananalig sa katotohanan tayo ay iniibig ng Diyos. At ang pangalawang mensahe, matuto tayong ang Diyos na umibig sa atin ay ibigin din natin. Patunayan natin na mahal natin siya sapagkat siya ang unang nagmahal o umibig sa atin. At panghuli, magpatuloy niya tayong umiibig sa Diyos. So ano po ang ibig sabihin ng tatlong mahalagang bagay na ito? Ang ibig sabihin, una, hindi po totoo na kapag may mga mahirap na pangyayari sa buhay natin, o kaya ay nagkakasala tayo at may mga nagawa tayong mga hindi kalugod-lugod sa kalooban ng Diyos, sapat yung dahilan para hindi na tayo ibigin ng Diyos. Sa mga naunang pangyayari, kahit nga tayo ay hindi pa marunong umibig sa Diyos, inibig niya na tayo. At kahit na tayo nagkasala,
dahil mas malaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin kaysa sa nagawa nating kasalanan, nagawa pa rin tayo ng Diyos na patawarin. At kahit na minsan ay iba yung pangarap natin, kumpara sa lalong magandang pangarap ng Diyos sa atin, hindi nababago na ang pangarap pa rin ng Diyos sa atin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sampalatayanan nating lubos na talagang bilang tao ay iniibig tayo ng Diyos. Totoo po yan. Huwag tayong maniwala minsan sa ibinubulong ng ating isip na gawa ng espiritual na kaaway ng Diyos na sinasabing pag naghihirap ka sa buhay, pinabayaan ka na ng Panginoon. Hindi ka na mahal ng Diyos. Kung talaga niyan totoong mahal ka ng Diyos, ba't ka nagkakaganyan? So yun po ay mga panunukso lang ng dyablo at ibig dayain ang ating pananampalataya sa katotohanan. Kahit na ano po ang mangyari sa atin, sapagkat ang Diyos ay walang hanggan at ang pag-ibig niya ay walang hanggan, manampalataya tayong lubos sa katotohanan ang Diyos mula noon, ngayon at maging sa magpakailanman, mahal tayo ng Panginoon. At patunayan natin kung tayo ay hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kumbaga sa isang anak, minahal ka ng magulang mo, pag nag-matured ka, matuto ka namang magmahal sa magulang mo na nagmahal sa iyo. So inibig tayo ng Panginoon, matuto rin tayong umibig sa Kanya. At patunayan natin yan sa pamamagitan ng mga gawa. Sabi nga at ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang Kanyang mga utos. So kung makita tayo sa hindi lang pakikinig ng Kanyang mga utos, kundi sa pagtupad, yun ay isang gawa ng pagpapatunay na talagang mahal natin siya. At kung matutunan nating ibigin ng Panginoon, kailangan po kung paanong ang Diyos ay consistent siya sa Kanyang pagmamahal. Maging consistent din tayo tuloy-tuloy upang gaya niya na umibig sa atin ng walang hanggan, mapatunayan din natin ang pag-ibig natin sa Diyos ay walang hanggan. Yan po mga giliw naming mga taga-subaybay, pinatunayan ng Panginoon Diyos at hindi natin mapasusubalian at mapag-aalinlanganan ang katapatan ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin na mga tao. Sapagkat sukdulang dumanas siya ng sakripisyo at lumagay sa kalagayang tao, ginawa niya ang bagay na ito alang-alang sa pagtubos sa ating mga kasalanan. Yun po yung katunayan na sinasabi sa talata ng Propeta Jeremias, lumapit siya sa atin na may kagandahang loob. At upang patuloy nating maranasan at madama yung kagandahang loob ng Panginoon, bunga ng Kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin, tayo na po atin nang patunayan naman ang pag-ibig natin sa Kanya. Gaya ng banggit kanina, ang pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa Kanyang mga utos. At ang isa sa mga utos na itinuro ng Panginoon Diyos sa Kanyang mga apostol at sa Kanyang mga alagad ay nagsasabing, humayo kayo sa sanglibutan, ipangaral ninyo ang Ebanghelyo, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Dadapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Tayo na po, hinihikayat namin kayo, mga giliw namin, mga taga-subaybay, na katunayan ng ating pag-ibig sa Kanya ay patuloy tayong makinig ng Kanyang mga banal na aral. At may mga pagkakataon po, hindi lamang sa ganitong programa ninyo maririnig ang mga katwiran ng Diyos. Inaanyayahan din namin kayo na bisitahin po ang aming social media platform. At bukod po doon ay makikita ninyo sa inyong mga screen ang cellphone number na pwede po ninyong kontakin upang patuloy namin kayong madalaw, hindi man sa ganitong kaparaanan, ay bukod pa yung personal na pagpunta po ng aming mga ngaral sa inyong mga bahay upang isagawa ang isa sa mga utos ng Panginoon na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat. Sana, mga giliw namin, mga taga-subaybay, hayaan po natin bigyan ng pagkakataon na maranasan natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. At ang mga pagtuturong ito ay sagot din sa mga tanong at katwiran ng tao tungkol sa pag-iral
ng ating Panginoon Diyos. Sana ang mga pagtuturong ito ay lumikha ng ating pananampalataya, mag-udyok sa atin upang tayo patuloy na sumubaybay ng programang ito at bukod dito'y magkasama-sama tayo na naglilingkod ng maligaya at maluwalhati sa loob ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ang ipagpala sa ating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.